Tahimik ang buong silid ng pulong. Mabilis magsalita ang negosyanteng Arabo kasabay ng masiglang galaw ng kanyang mga kamay. Ngunit wala ni isa ang nakakaintindi sa kanya. Ramdam ni Don Santiago Ortega, isang milyonaryo, ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Pilit na pinanatili ng kanyang direktor sa komersyo, si Alessandro Dominguez, ang kanyang ayos, nakangiti ng may kumpiyansa, ngunit hindi maitago ng kanyang mga mata ang takot. Napatingin si Alessandro sa katulong na nagbubuhos ng kape at biglang napatawa ng malupit. Bakit hindi ikaw ang sumubok? Panguuyam niya. Walang magawa si Santiago, kinakabahan at wala nang maisip kaya nakisakay na lang. Kung masabi mo sa amin kung ano ang sinabi niya, Elena, iyon na ang trabaho. Tumawa ang buong silid, lahat natawa, maliban sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang tray ng kape, ramdam ang malakas na tibok ng kanyang puso. Ang Martes na umagang iyon ay nagsimula tulad ng dati sa engranding mansyon ng mga Ortega sa mayamang distrito ng Sao Paulo. Paggising bago pa sumikat ang araw, paghahanda ng almusal, pag-scrub, pagkinis, paglilinis muli, pagseserbisyo at inuulit ang parehong gawain araw-araw. Laging tahimik, laging hindi pansin. 3 taon na siyang ganito. 3 taon sa parehong kupas na asul na uniforme, nagsisilbi sa parehong mga taong hindi man lang siya tinitingnan sa mata. 3 taon niyang naririnig ang tungkol sa mamahaling bakasyon, imported na sasakyan at $1,000,000 na negosyo habang palihim siyang nag-aalala kung sasapat ang sahod para sa gamot ng kanyang ina at pambayad ng kuryente. Pero ngayong araw ay tila may kakaiba. Nararamdaman niya ito mula pa nang dumating si Santiago Ortega nang mas maaga sa karaniwan. 5 ulit kinumpuni ang kanyang kurbata, halatang balisa. Malinis ba lahat, Elena? Tanong niya, hindi na naghihintay ng sagot. Opo, Ginoong Santiago, sagot niya ng mahina gaya ng nakagawian. Ni hindi siya tinapunan ng tingin. Ikinaway lang siya palayo at dumiretso sa opisina. Hindi pangkaraniwang bisita si Nabil Mansur. Isa siyang Lebanese tycoon, may-ari ng mga luxury hotel sa buong gitnang silangan at lumipad pa patungong Brazil para maghanap ng kasosyo sa pagpapalawak sa Latin America. Si Santiago, pinuno ng isang prestihiyosong kumpanyang konstruksyon, ay desperado sa pagkakamit ng kasunduan, isang pambihirang pagkakataong pwedeng magdala ng milyong kita at pandaigdigang pagkilala. Alam ni Elena ang lahat ng ito, hindi dahil sinadya niyang makinig, kundi dahil kapag ikaw ay bahagi ng anino, nakakalimutan ng mga tao na nakakarinig ka. 1 linggo bago yon, habang naghapunan, sinabi ni Santiago sa kanyang asawa ang tungkol sa investor na Arabo. Ang mga numero, ang engrandeng plano at ang kahalagahan ng pagbibigay ng perpektong impresyon. Isa lang ang problema, hindi marunong mag-Portuguese si Nabil at hindi sapat ang kanyang Ingles para sa malalalim na usapan. Mas komportable siyang gumamit ng Arabic, ang kanyang sariling wika. Tanging wika kung saan lubos niyang naipapahayag ang sarili. Batid ito ni Santiago, ngunit buong tiwalang ipinasa ang tungkulin kay Alessandro Dominguez. Bilang direktor ng komersyo ng kumpanya, tiniyak ni Alessandro na kontrolado ang lahat, kasabay ng ngiting may kumpiyansa ng isang taong laging may sagot. Siya ay kaakit-akit, laging maayos ang bihis, perpekto ang ngiti at kinis ang buhok. Tipong tao na nabubuhay sa pagpapahanga. Ngunit 8:00 ng umaga, dumating ang kapahamakan. Nagpadala ng maikling mensahe ang tagapagsalin, paumanhin sa abala. Unti-unting nawawala ang kumpiyansa ni Alessandro. Pilit niyang sinubukang ituloy ang pulong gamit ang simpleng Ingles, usapang sports, panahon at tanawin. Ngunit hindi na itago ni Nabil ang kanyang pagkainip sa kabila ng magalang na ngiti. Sa malaking bulwagan ng mansyon, ginanap ang pulong, may 6 na metrong kisame, kristal na mga chandelier at tanaw ang hardin. Simple lang ang tungkulin ni Elena. Maghain ng kape at tubig, tapos tahimik na lumisan,
Sanay na siyang maglaho sa background, ilang ulit na niya itong nagawa. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Umupo ng maayos si Nabil, huminga ng malalim at nagsalita sa Arabic. Malinaw, matatag at may damdamin. Itinuro niya ang mga dokumento sa mesa, ang mga bintana at ang sarili. Bawat kilos ay may kahulugan. Halos 3 minuto ring umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa eleganteng silid. Walang gumalaw. Nakatitig si Santiago kay Alessandro, napayuko si Alessandro. Nagkatinginan ang ibang mga opisyal, halatang balisa. Naintindihan ba ng kahit sino ang sinabi niya? Bulong ni Santiago, may halong tensyon ng tinig. Walang sumagot habang tumatagal, lalo lang humahaba ang katahimikan. Bumaba ang pawis sa sentido ni Alessandro. Para bang sinasakal siya ng kanyang silk na kurbata. Kailangan niyang gumawa ng paraan para iwasan ang kahihiyan. Kaya't bigla siyang nagsalita, pilit na tumawa. Boss, siguro galit siya kasi malamig ang kape. May ilang alanganing tawa ang sumunod. Napansin ni Alessandro si Elena sa may pintuan. Wala nang laman ng tray, ngunit matatag ang mga mata. Siya ang naging perpektong sangkalan. Hoy, Elena! Sigaw niya ng may panunuya. Buong araw kang nandito, naglilinis, nakikinig sa lahat. Sigurado akong naintindihan mo ang sinabi ng Ginoo. Di ba? Nagtawanan na naman ang lahat, pati si Santiago napilitan ding ngumiti, gustong maibsan ang tensyon. Si Alessandro, tuwang-tuwa sa pansin, ay hindi pa rin tumigil. Sige na, sabihin mo sa amin, isalin mo, marunong ka ng Arabic, di ba? Natutunan mo sa mga palabas sa TV, pang-aasar niya. Mas lalong lumakas ang tawanan sa silid, namula ang pisngi ni Elena. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng sandaling siya'y pinahiya, mga biro tungkol sa kanyang uniforme, mga pang-uuyam tungkol sa kahirapan at malupit na pagtawa tuwing binabanggit niya ang kanyang pag-aaral o kapag may dala siyang libro. Ngunit nanatili siyang nakatayo, tuwid ang katawan, inalala ang sabi ng kanyang ina, huwag mo silang bigyan ng kasiyahang makita kang bumigay. At biglang ginawa ni Santiago, pawisan at desperado, ang pangungutya bilang pustahan. Alam mo, Alessandro, anya tumayo mula sa upuan. Kung talagang alam ni Elena ang sinabi ni G. Mansur, bawat salita, iyo na ang trabaho mo. Ngayon din, pumutok ang tawanan sa buong silid. Si Alessandro ang pinakamatunog ang tawa, kumpiyansang-kumpiyansa sa panalo. Sige boss, isulat mo pa kung gusto mo, sabay palakpak na parang artista. Hindi man niya naintindihan ang mga salita, naramdaman ni Nabil ang pangungutya sa tono ng usapan. Matalas ang kanyang mga mata, tumingin sa bawat isa. Hindi niya nagustuhan ang nakita. Hindi niya gusto ang pagiging sentro ng biro na hindi niya maintindihan. Humarap si Santiago kay Elena. O ano? Tinatanggap mo ba ang hamon o aaminin mong biro lang talaga ni Alessandro? Huminga ng malalim si Elena. Mahigpit niyang hinawakan ang tray na bakal hanggang sa pumuti ang kanyang mga daliri. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Ang mapanlibak na tingin ni Alessandro, ang balisang mukha ni Santiago, at ang iba pa'y nagvi-video gamit ang kanilang cellphone, sabik sa palabas. Ngunit si Elena ay hindi lang basta katulong na naglalaho sa likuran. Alam na alam niya ang sinabi ni Nabil Mansur, bawat salita, bawat himig, bawat paghinto. Dahil hindi siya invisible, isa siyang babaeng bihasa sa 6 na wika, Ingles, Espanyol, Pranses, Italiano, Mandarin at Arabe. Klasikal na Arabe, natutunan niya mag-isa sa loob ng 5 taong walang tulog sa pampublikong aklatan. Suot ang luma niyang headset, paulit-ulit na inuulit ang mga parirala mula sa libreng mga video online hanggang sa maramdaman niyang kanya na ang mga salita. Maingat niyang ibinaba ang tray sa mesa para bang ito'y gawa sa salamin. Inayos niya ang kanyang kupas na asul na uniforme, pinunasan ng palad sa puting apron at iniangat ang baba. Tapos, hindi pinansin ang mga matang nakatuon sa kanya, tumingin siya ng diretso kay Nabil.
Nang magsalita siya, kalmado ang tinig, matatag at perpekto ang kanyang Arabe. Sumainyo nawa ang kapayapaan, Ginoong Mansur, malinaw niyang sabi. Tahimik ang buong silid. Biglang nawala ang ngisi ni Alessandro. Nanlaki ang mga mata ni Santiago, hindi makapaniwala. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang dumating sa mansyon, ngumiti si Nabil Mansur. 16 na taon na ang nakalipas sa Guayanases, silangang bahagi ng São Paulo, gumuho ang mundo ni Elena. 10 taong gulang siya noon, isang maulang Huwebes ng umaga sa buwan ng Marso at hanggang ngayon ay sariwa pa sa kanyang alaala ang amoy ng kape na niluto ng kanyang inang si Teresa bago pa sumikat ang araw, ang mahinang ugong ng lumang TV at ang kanyang mga nakababatang kapatid na mahimbing pa ang tulog sa masikip nilang kwarto. At biglang may kumatok sa pinto. 2 pulis ang naroon, seryoso, hawak ang kanilang sombrero. Kayo po ba ang asawa ni Jose Carlos Morales? Tanong ng isa. Hindi na kailangang marinig pa ni Teresa ang iba. Alam ng mga ina. Kumapit siya sa hamba ng pinto para sa suporta. Nangangatog ang kanyang mga binti, ngunit nanatili siyang nakatayo. Mula sa hapagkainan, tahimik na nanood si Elena, hawak ang kutsarang may kalahating porridge sa ere. Isang aksidente sa trabaho, isang illegal na construction site, gumuho ang istruktura, 5 manggagawang namatay, isa na ron ang kanyang ama, si Jose Carlos. Hindi umiyak si Elena noong araw na yon, hindi sa burol, hindi sa libing. Tahimik lang niyang pinanood ang kanyang ina, 7 buwang buntis at halos hindi na makakilos. 28 taong gulang si Teresa at bigla siyang nabalo. Walang propesyon, walang pera, walang tiyak na hinaharap. 4 na anak na kailangang alagaan, may isa pang paparating at wala pang 1,000 reais sa bangko. Hindi tumigil ang mundo para sa kanilang dalamhati. Sa loob ng 2 linggo, nakahanap si Teresa ng trabaho bilang tagalinis ng bahay. Umaalis siya bago magbukang liwayway at umuuwi na kung madilim na. Si Elena bilang panganay ang naging pangalawang ina, 8 si Luca, 6 si Marco, 4 si Bianca, at nang isilang si Munting Pietro noong Mayo, si Elena ang natutong magpalit ng lampin, magpainit ng gatas, at magpatulog sa gabi. 10 taon pa lang siya noon, naging pribilehiyo na lang ang pagpasok sa paaralan. Madalas siyang hindi makapasok para alagaan si Pietro kapag may sakit, sunduin ang mga kapatid kapag late na si Teresa, at magluto ng hapunan kapag walang ibang kasama sa bahay. Nagreklamo ang mga guro. Hindi makakalayo ang batang to kung palaging wala sa klase. Tahimik na umiiyak si Teresa, nahihiya, habang si Elena ay nagkukunwaring hindi naririnig. Ngunit matalino siya. Kahit hindi regular sa eskwela, nag-aaral siya tuwing gabi kahit kandila lang ang ilaw kapag nawalan ng kuryente. Lahat ng aralin ay nilalapnos niya, matematika, Portuges, agham, kasaysayan. Para siyang espongha, sinisipsip ang lahat ng kaalaman. Sa edad na 12, natuklasan niya ang tunay niyang talento. Isang gabi, may karakter na Pranses sa isang telenovela at naakit siya sa tunog ng wika. Ang himig, ang ritmo, tila musika sa kanyang pandinig. Sinimulan niyang gayahin ang mga linya, kopyahin ang mga salita sa kanyang lumang kwaderno at hanapin ang kahulugan sa diksyonaryo ng aklatan ng paaralan. Sa loob ng 6 na buwan, nauunawaan na niya ang buong usapan. May talento ka sa mga wika, sabi ng kanyang guro. Si Ginginiak Marta, isang mahinahong ginang na may pilak na buhok na nakakakita ng potensyal kung saan ang iba ay kahirapan lang ang nakikita. Pwede kang mag-aral ng mga wika sa kolehiyo, baka maging tagapagsalin ka balang araw. Mahinang tumawa si Elena, hindi dahil hindi siya naniniwala, kundi dahil tila imposibleng mangyari. Ma'am, hirap na nga akong tapusin ang high school. Ang kolehiyo ay para sa ibang mundo, ngunit hindi sumuko si Ginang Marta. Dinala niya si Elena sa pampublikong aklatan at ipinakita ang seksyon para sa mga wika, mga estante ng libro, CD at DVD.
Libre lahat ng ito, kanya. Pwede kang pumunta kahit kailan. At pumupunta nga si Elena tuwing Sabado ng umaga habang nagtatrabaho si Teresa at ang mga nakababatang kapatid ay iniiwan sa kapitbahay. Ginugugol niya ang ilang oras sa piling ng mga libro at recording, nilulubog ang sarili sa Ingles, Espanyol at Pranses. Pagsapit ng 15 taong gulang, bihasa na siya sa 3 wika. Ngunit hindi naghihintay ang realidad sa mga pangarap. Nagsimulang humina ang kalusugan ni Teresa. Malubhang diabetes, mataas na presyon at katawan na pagod sa ilang taong pagtatrabaho. Mas mahal pa ang gamot kaysa sa kanyang kinikita. Si Luca, ngayon ay 13 taong gulang, nagsimulang mamigay ng flyers sa kalsada. Si Marco ay nagbebenta ng candy sa mga traffic light. Si Bianca ay naiwan sa bahay upang alagaan si Pietro. At si Elena, iniwan niya ang paaralan. Sa edad na 15 taon at kalahati, 6 na buwan na lang sana mula sa pagtatapos, kailangan niyang bitawan ang pangarap na makakuha ng diploma. Wala na talagang perang natitira. Naghahanap siya ng trabaho kahit saan siya pwede. Una sa panaderya, tapos sa tindahan ng damit, at kalaunan ay bilang yaya ng isang mayamang pamilya. Umiyak si Teresa. Anak, napakatalino mo. Karapat-dapat kang mag-aral, magkaroon ng mas magandang buhay. Hawak ni Elena ang magagaspang na kamay ng ina at marahang ngumiti. Ayos lang tayo, inay. Nangako ako. Ngunit sa kaloob-looban niya may puwang, isang kinabukasang naputol bago pa man magsimula. Lumipas ang mga taon. 12 oras kada araw ang trabaho ni Elena, 6 na araw kada linggo. Pag-uwi niya, pagod na pagod, binubuksan pa rin niya ang kanyang lumang kwaderno at nag-aaral mag-isa. Bumibili siya ng second-hand na libro, nagda-download ng libreng app at nakikinig sa online na aralin gamit ang lumang earphones para hindi makagising ng iba. Italiano, Mandarin, Arabe. Pinakamahirap ang Arabe, ang pagsulat mula kanan pa kaliwa, ang malalalim na tunog ng lalamunan, ang komplikadong gramatika. Ngunit nagpatuloy siya. 5 taon ng pag-aaral ng mag-isa, walang guro, walang kurso, walang sertipiko, tanging pagsisikap at walang sawang determinasyon. Sa edad na 23, bihasa na siya sa 6 na wika. Ngunit sa papel, wala itong halaga. Ang mga resume ay naghahanap ng diploma, selyo at formal na kredensyal. Wala si Elena ng kahit alin, ni hindi nga niya natapos ang high school. Nag-apply siya bilang bilingual na receptionist, tinanggihan. Sinubukan niyang magtrabaho sa isang international call center, tinanggihan. Nag-alok siya ng pribadong pagtuturo, kakaunti lang ang estudyante at halos walang kita. Sa edad na 26, walang ibang mapuntahan, tinanggap niya ang trabahong katulong sa mansyon ng mga Ortega. It's just temporary, sabi niya kay Teresa, hanggang makapag-ipon ako para makabalik sa pag-aaral. 3 taon na ang lumipas at nandun pa rin siya. Naghahain ng kape, naglilinis ng sahig, naglalaho sa background, invisible. Ngunit hindi kailanman tumigil sa pag-aaral si Elena. Tuwing umaga, mula alas 4 hanggang alas 5:30, bago simulan ang mga gawaing bahay, nag-aaral siya, nag-eensayo, pinapahusay ang sarili. Dahil sa kaloob-looban niya, naniniwala siyang balang araw sa kung anong paraan magkakaroon ng halaga ang lahat ng kanyang natutunan. Hindi lang niya inakalang darating ang araw na iyon ngayon. Ang mansyon ng Ortega ay may sukat na mahigit 1200 metro kwadrado. 7 suite, 5 guest bathroom, 3 sala, 1 pinainit na pool, tennis court at malawak na hardin na may imported na fountain. Nililinis ni Elena ang bawat sulok nito mag-isa. Gumigising siya ng alas 5 tuwing umaga kahit linggo. Inihahanda niya ang almusal ng pamilya. Bagong lutong tinapay, prutas na ginupit ng maayos, natural na katas,
Scrambled eggs para kay G. Santiago, tapioca para kay Jingy Claudia, at pancake para sa kanilang anak na si Camila. Si Camila, 17 taong gulang, may pinaplansyang buhok, manicure at designer na damit. Lahat ng bagay na kailanmay hindi naranasan ni Elena. Wala siyang galang sa kanya. Para kay Camila, si Elena ay hindi isang tao, kundi bahagi lang ng background, tahimik na anino na nag-aayos, nagsisilbi at nawawala. Elena, magulo ang kwarto ko, ayusin mo. Ibinigay ang utos na hindi man lang siya tinitingnan, nakatutok ang mata sa cellphone, habang ang may manicure na daliri ay tamad na itinuro ang pasilyo. Opo, binibining Camila, mahina niyang tugon. Ang kwarto ay mistulang kaguluhan mismo, mga damit na kakalat sa sahig, makeup na kumalat sa salamin, basang tuwalyang nakatapon sa kama. Tahimik na gumalaw si Elena, tiklop dito, ayos doon, isa-isang ibinabalik ang kaayusan. May ilang damit na may tag ng presyo pa, bawat isa'y mas mahal pa kaysa sa 3 buwang upa ni Teresa. Isang hapon, habang naglilinis, napansin ni Elena ang isang librong Ingles sa ilalim ng kama ni Camila. Hindi pa ito nagagalaw, ang gulugod ay buo pa. Sa isang prestihiyosong international school, nag-aaral ang dalaga, may pribadong tutor 3 beses sa isang linggo. Pero ang librong ito ay hindi man lang nabuksan. Naengganyo si Elena, binuklat ang ilang pahina, simpleng grammar exercises, maiikling usapan, mga bagay na matagal na niyang na-master. Anong ginagawa mo? Matinis ang tinig ni Camila na para bang salamin ang binasag. Halos mabitawan ni Elena ang libro. Pasensya na po, binibini, akala mong pwedeng halungkatin ang gamit ko. Agad na inagaw ni Camila ang libro mula sa kanyang kamay. Akala mo ba maiintindihan mo yan? Pang-advanced yan para sa mga totoong nakapag-aral. Pinigilan ni Elena ang sarili, kagatlabi na natiling kalmado. Pasensya na po, hindi na mauulit. Mas mabuting hindi nga, singhal ni Camila sabay hagis ng libro sa kama. Tapusin mo na yan. Darating ang mga kaibigan ko mamaya at gusto kong perpekto ang lahat. Martes noon nagsimula ang lahat. 2 araw makalipas, Huwebes, narinig ni Elena ang mahinang hikbi mula sa silid ni Camila. Nakabukas ang pinto. Saglit siyang natigilan, nag-alinlangan, pero lumapit. Ayos lang po ba kayo, binibini? Tanong niya ng marahan. Mabilis na pinunasan ni Camila ang kanyang luha. Wala kang pakialam. Ngunit nasulyapan ni Elena ang papel na nakalatag sa kama, isang pagsusulit sa Ingles na puno ng pulang tinta. Grado 3.5. Hindi nag-isip si Elena nang magsalita. Kung gusto nyo, matutulungan ko po kayo mag-aral. Tumawa ng mapanukso si Camila. Ikaw, sa tingin mo matutulungan mo ako sa Ingles? Halos di ka na nga nag-aral. Masakit ang sinabi, pero nanatiling kalmado ang tinig ni Elena. Bihasa po ako sa Ingles, sabi niya ng mahinahon, at 5 pang wika, pwede ko pong ipaliwanag ang mga leksyon. Lumabas ka, malamig na utos ni Camila, sabay turo sa pinto, at kalimutan mong nakita mo ang papel na yan. Tahimik na lumisan si Elena at nanatiling mababa ang grado ni Camila. Ibang usapan naman si Ginunga Claudia, ang asawa ni Santiago. Hindi siya malupit pero malayo. Umiikot ang mundo niya sa charity lunch, beauty treatment at walang katapusang biyahe kasama ang mga kaibigan. Kausap lang niya si Elena kung may kailangan. Elena, maghanda ka ng espesyal na hapunan sa Biyernes. May bisita kami. Elena, palitan mo ang mga tuwalya sa pool. Elena, pakintabin mo ang mga pinggan sa kainan. Palaging pareho ang tono. Pakigawa, kailangang gawin, dapat matapos. Walang pakiusap, walang pasasalamat. Para sa kanya, si Elena ay hindi babae, kundi bahagi lang ng bahay. Isang tahimik na mekanismong gumagana ng walang damdamin. At naroon si G. Santiago. Gustong ipakita ni Santiago Ortega na isa siyang mabuting amo. Lagi siyang nagbibigay ng sahod sa oras, nagbibigay ng pamaskong regalo, at minsan ay pinapauwi si Elena ng maaga tuwing Biyernes. Maayos akong magtrato sa mga tauhan ko, madalas niyang ipagyabang. Hindi ako katulad ng ibang mahigpit na boss.
Pero wala siyang alam tungkol kay Elena, ni hindi ang pangalan ng ina nito, o na may mga kapatid siya, o nabihasa siya sa 6 na wika. Para sa kanya, isa lang siyang kasambahay na nagpapanatili ng kalinisan at hindi nagrereklamo. Isang gabi, habang naghahain ng inumin sa hapunan kasama ang mga investor, narinig ni Elena ang kanilang usapan. Ang problema sa mga tao rito, sabi ng isang lalaki habang humihit-hit ng tabako, ay ayaw mag-aral. Lahat naghihintay na lang na may dumating sa kanila. Tumango si Santiago. Tama, nagbibigay ako ng pagkakataon, pero dapat pagsikapan din nila. Nagsimula ako sa wala, nag-aral, nagtapos, itinayo ko lahat ng ito. Humigpit ang hawak ni Elena sa tray. Ang bersyon niya ng nagsimula sa wala ay pagiging anak ng may-ari ng kumpanyang konstruksyon, nag-aral sa pribadong paaralan at nagkaroon ng sariling sasakyan sa edad na 18. Ngunit buong-buo ang paniniwala niya sa sarili niyang alamat. Inabot ni Elena ang kanyang whiskey na hindi man lang siya napansin. Ang pinakamasakit ay hindi ang kayabangan, kundi ang pagiging invisible. Kahit nakatayo siyang harap-harapan, nag-uusap sila na para bang siya'y hangin lang. Tungkol sa negosyo, away sa pamilya, pati mga kabit. Walang itinatago dahil sa paningin nila isa lang siyang wala. Isang hapon, habang nakikipag-usap sa telepono, malakas ang boses ni Claudia habang nagrereklamo tungkol sa dating katulong na umano'y nagnakaw ng blouse. Sigurado akong siya yun, anya. Napakamahal ng blouse na nawala. Hinanap ko na sa lahat ng sulok. Ilang hakbang lang ang layo ni Elena, pinupunasan ang mga estante. Hindi binabaan ni Claudia ang kanyang boses. Hindi mo na talaga mapagkakatiwalaan ang mga tao ngayon. Mukhang maayos itong bago, pero sino ba talaga ang makakatiyak? Nagpatuloy si Elena sa kanyang ginagawa, gaya ng palagi, tahimik, maingat, invisible. Tuwing Huwebes, bumibisita sa mansyon si Alessandro Dominguez, ang direktor sa komersyo ng kumpanya, para sa mga pagpupulong. Hindi siya kailanman pumalya sa pagkakataong hamakin si Elena. "Kumusta, Elena?" Pabirong sabi niya. "Natuto ka na bang magbasa? O kaya ingat ka sa mga baso, mas mahal yan kaysa sa kita mo sa 1 taon." Tumatawa si Santiago, kasama niya, hindi dahil gusto niyang makasakit, kundi dahil inaasahan. Sanay si Alessandro na maging pinakamaingay sa silid. Isang beses, habang may presentasyon, pumasok si Elena na may dalang tray ng kape. Medyo nadulas siya, pero hindi man lang natapon ang kahit isang patak. Ngunit hindi nagpigil si Alessandro. "Tingnan mo yan, Elena," sabi niya. "Kapag may nabasag ka, ikaw ang magbabayad. Ay teka, imposible pala yun, di ba?" Tumawa ang buong silid. Mahinang humingi ng paumanhin si Elena at tahimik na lumabas. Bago niya maisara ang pinto, narinig pa niya ang sinabi nito, "Kaya ganyan ang nangyayari kapag kumuha ka ng mga taong di nakapag-aral. Hindi talaga natututo." 3 taon na ang lumipas sa ganitong paraan. 1,075 araw ng pagiging hindi nakikita, hindi naririnig, hindi pinapansin. Ngunit hindi kailanman itinaas ni Elena ang boses, hindi nagreklamo, hindi ipinakita ang galit. Hindi niya kayang ilantad iyon. Ang kanyang trabaho ay katumbas ng gamot para sa kanyang ina, pagkain para sa mga nakababatang kapatid at bubong sa kanilang tahanan. Kaya tuwing 5:00 ng umaga, gumigising siya bago sumikat ang araw, nililinis ang mansyon, nagsisilbi sa pamilya, nag-aaral kapag tahimik na ang bahay, at natutulog na lampas hating gabi. Araw-araw parehong siklo, laging pareho, hanggang sa Martes na iyon, hanggang sa pulong na nagbago ng lahat. Sa araw na iyon ni ang negosyanteng Arabo na bumisita ay hindi siya makakalimutan. Nagsimula ito sa isang pangungusap na bumasag sa invisible wall sa paligid niya. "Sumainyo nawa ang kapayapaan, Ginoong Mansur," malinaw na sabi ni Elena sa perpektong Arabe. Parang kidlat ang tinig niya na humati sa katahimikan, kalmado, matatag, eksakto. Nanlaki ang mga mata ni Nabil Mansur sa hindi makapaniwalang pagkagulat.
Napatigil si Santiago, nakabuka ang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Parang lumubog ang sahig kay Alessandro Dominguez. Natahimik ang mga executive, nakalimutan ang kanilang mga cellphone. Si Claudia, napapasok sana dala ang isa pang tray ng kape, ay napahinto sa kinatatayuan. Nagpatuloy si Elena, ang pananalita ay maayos at may kumpiyansa. Lumilipat mula sa Arabe tungo sa Portuhes na parang ipinanganak siyang bihasa sa dalawa. Sinabi niyo pong nadismaya kayo sa pulong na ito, panimula niya, isinasalin ang sariling mga salita. Inasahan niyong makakakita ng profesionalismo, pero kabaligtaran ang tumambad. Ang kawalan ng tagapagsalin ay isang kawalang galang sa inyong oras at kultura. Dahan-dahang tumayo si Nabil mula sa upuan, nakatitig sa kanya. Hindi siya makapaniwala, hindi dito, hindi mula sa tahimik na babaeng nakasuot ng kupas na asul na uniforme. Nagpatuloy si Elena, pantay ang tono, perpekto ang alaala. Sinabi niyo ring ang tiwala ang pundasyon ng anumang pakikipagsosyo at ang isang kumpanyang hindi handa para sa isang international na pulong ay nagbibigay ng pagdududa kung kaya ba nitong maghatid ng resulta. Naisip niyong baka pagkakamali ang mamuhunan ng milyon-milyong dolyar sa mga taong hindi marunong gumalang sa kultura. Sa bawat parirala, lalong namumutla ang mukha ni Alessandro, pawis ang bumalot sa kanyang sentido. Ang pagkagulat ni Santiago ay unti-unting nauwi sa pangamba. Ang bawat salita ay parang suntok, mga salitang hindi na mababawi. Handa na sanang umalis si Nabil, kanselahin ang kasunduan at wala ni isa sa kanila ang nakapansin. Maliban kay Elena, hindi siya tumigil. Binanggit niyo rin na may natanggap kayong alok mula sa 3 kumpanyang Brazilian at kami ang pinakamukhang hindi handa. Sinabi niyong magbibigay lang kayo ng 10 minuto pa para makarinig ng may kabuluhan kundi tatapusin na ang pulong at lilipat sa iba. Pumikit si Santiago. 10 minuto. 10 minutong natitira at walang nakakaalam. Pagkatapos ay dumating ang huling, pinakamahalagang bahagi. Lumuambot ang tono ni Elena pero nanatiling matatag ang pananalita. Sinabi niyong layunin niyong magtayo ng 5 luxury resort sa baybayin ng Brazil sa loob ng 3 taon at mamumuhunan kayo ng 80 milyong dolyar. Pero nais niyo ng kasosyo na tunay na nakakaunawa sa Lebanese hospitality, na rumirespeto sa inyong tradisyon, na nagsasalita sa inyong wika sa lahat ng kahulugan ng salitang iyon. Bumagsak ang katahimikan na parang kurtina, nakatitig si Nabil sa kanya na para bang may nasaksihang pambihira. Lumapit siya at nagtanong sa Arabe, "Saan mo natutunan ang wika ko?" Sumagot si Elena sa parehong wika, "Mag-isa ko po, Ginoo. Sa mga libro, online na leksyon at sa malaking determinasyon, 5 taon ko pong pinag-aralan, gabi-gabi matapos ang trabaho." 5 taon? Ulit ni Nabil, gulat na gulat, isang ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. "Mas magaling pa ang accent mo kaysa sa maraming estudyante na nakilala ko sa universidad. Nag-aral ka ba sa Lebanon o sa Saudi Arabia?" "Hindi po, Ginoo," sagot niya ng mahinahon. "Nag-aral po ako sa pampublikong aklata ng Guayanases at sa kwarto ko pagkatapos ng trabaho." Lumuambot ang ekspresyon ni Nabil. Humarap siya kay Santiago at nagsalita sa mabagal at malinaw na Ingles. "Ang babaeng ito, kahanga-hanga, saan mo siya natagpuan?" Napakurap si Santiago, hindi agad makapagsalita. "Dito siya nagtatrabaho, sa bahay." Kumunot ang noo ni Nabil, litong-lito. "Interpreter mo siya?" Nag-alinlangan si Santiago, natuyo ang lalamunan. Tumingin kay Elena at sa nangangatog na si Alessandro. "Hindi, kasambahay namin siya." Nagiba ang mukha ni Nabil habang unti-unting nauunawaan ang totoo. Hindi galit ang sumilay, kundi isang tahimik at malalim na pagkadismaya. Bumaling siya kay Elena at nagtanong sa Arabic, "Kasambahay ka ba?" "Opo, Ginoo," mahina niyang sagot. "At nagsasalita ka ng 6 na wika?" "Opo, Ginoo, 6 na wika," kumpirmadong sagot ni Elena, tahimik. Kumunot ang noo ni Nabil.
at nagtatrabaho kang tagalinis? Tanong niya, may bigat ng hindi makapaniwala sa boses. Bakit? Nag-alinlangan si Elena sandali bago sumagot sa Arabic. Dahil wala po akong diploma, Ginoo. Hindi ko po natapos ang high school. Kailangan po ako ng pamilya ko para magtrabaho agad. At ang mga kumpanya, hindi po sila kumukuha ng tao batay sa tunay nilang alam, kundi sa papeles na hawak nila. Pumikit si Nabil at dahan-dahang huminga. Pagdilat niya, may bago sa kanyang tingin, hindi awa, kundi malalim na paggalang at pinipigilang galit. Hindi laban sa kanya, kundi laban sa sistemang nagsasayang ng mga utak na tulad ng kay Elena. Humarap siya kay Santiago at nagsalita sa maingat na Ingles. Ang babaeng ito ay nagsasalita ng 6 na wika, sabi niya ng matatag. 6, inulit niya mas matalim ang tono, at pinaglilinis niyo siya ng bahay ninyo? Nauutal si Santiago, hindi magkakonekta ang mga salitang lumalabas. Ano? Hindi ko alam. Wala sa amin ang nakakaalam. Hindi niya kailanman nabanggit. Tumaas ang boses ni Nabil. Kailangan ba niyang sabihin? Hindi niyo ba naisip na tanungin? Wala kayong napansin? Sumubok magsalita si Alessandro, nanginginig ang tinig. Ginoong Mansur, kung maaari ko pong ipaliwanag, ikaw, putol ni Nabil, matalim ang tinig. Bumalik siya kay Elena muli sa Arabic. Ito ba ang lalaking nambastos sa'yo? Tumango si Elena. Opo, Ginoo. Siya rin ba ang nagsabing may interpreter pero hindi nagbigay? Opo, Ginoo. Tumigas ang ekspresyon ni Nabil. Sunod-sunod ang kanyang sinabi sa Arabic, matalim ang tono, matutulis ang kilos. Itinuro si Alessandro, tapos si Santiago, tapos si Elena. Isinalin ni Elena ang bawat salita ng kalmado, malinaw ang tinig. Sabi niya, ang lalaking ito ay sagisag ng lahat ng mali sa negosyo ngayon. Kayabangan na walang galing, mga pangakong walang laman, at pinakamasahol, paghamak sa mga walang kapangyarihan. Tinanong niya, paano pagkakatiwalaan ng isang kumpanyang pinamumunuan ng ganitong tao? Bumagsak ang mga balikat ni Alessandro, na natiling walang kibo si Santiago, kasimputla ng marmol. Nagpatuloy si Nabil at nagpatuloy si Elena sa pagsasalin. Binuo ko ang imperyo ko sa pamamagitan ng paggalang sa mga tao, lahat ng tao. Ang una kong mga empleyado ay nasa akin pa rin hanggang ngayon. Kilala ko ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga kwento. At hinding-hindi ko papayagang may bastusin sa harap ko. Pagkatapos, huminga ng malalim si Nabil at lumipat sa Ingles, nakatutok ang tingin kay Santiago. Nangako ka, sabi niya ng mabagal. Sinabi mo, kung naiintindihan niya ang sinabi ko, siya ang papalit sa posisyon niya. Iniunat niya ang braso, itinuro si Alessandro. Nag-alinlangan si Santiago, namumutla ang mukha. Oo, bulong niya, nanginginig ang boses. Luminga siya, kay Alessandro, kay Elena, sa mga tahimik na mukhang nanunood. Oo, sinabi ko nga. Kung ganon, giit ni Nabil, nakatawid ang mga braso. Isa ka bang taong may isang salita o isang taong nagtatago sa likod ng biro? Tumahimik ang buong silid. Maingat na napasinghap si Claudia. Si Camila na nakatayo sa kalagitnaan ng hagdanan ay napatingin na lamang, nanlalaki ang mga mata. Itinaas ni Alessandro ang nanginginig na mga kamay. Santiago, maawa ka, pakiusap niya. Hindi mo pwedeng gawin to, isa lang iyong biro. Isang napakabobong biro, hindi mo pwedeng... Tama na, Alessandro, putol ni Santiago, matalim ang kanyang tinig. Ito ang unang beses na nagsalita siya ng ganon sa kanyang direktor. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakita niya ng tunay si Elena. Ang babaeng tahimik na naglilingkod tuwing umaga. Ang babaeng hindi pa niya nakakatitigan. Ang babaeng nagsasalita ng 6 na wika. 6, at ni minsan hindi niya naitanong. Si Santiago Ortega ay kilala bilang isang lalaking mabilis magdesisyon, madalas may tapang. Ngunit sa sandaling iyon, siya'y nag-alinlangan. Parang pati ang buong silid ay huminto sa paghinga.
Matatag na nakatayo si Nabil, nakatawid ang mga braso. Basa sa pawis si Alessandro, ang mukha puno ng takot. Tahimik na nanonood ang mga executive, tensyonado. Tinakpan ni Claudia ang kanyang bibig. At si Elena, nakatayo siyang kalmado, maayos, halos payapa, parang alam na niya kung paano magtatapos ang sandaling iyon. Santiago! Muling nagsalita si Alessandro, desperado. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. 8 na akong taon sa kumpanya. 8! Ako ang nagdala ng kalahati ng mga kontrata mo. Hindi mo pwedeng tanggalin ako dahil lang sa biro. Bumasag ang malakas na boses ni Nabil. Biro, ulit niya sa Portuguese, may paghamak sa bawat bigkas. Piada, biro ang tawag mo dito? Humarap si Alessandro sa kanya balisa. Ginong Mansur, pakiusap, sana maunawaan ninyo. Tensyon lang po yon, wala akong intensyong makasakit. Biro lang talaga. Kaya pala nagsinungaling ka. Malamig ang boses ni Nabil, parang bato. Nagsinungaling ka tungkol sa interpreter. Dumating kang walang paghahanda. Nilait mo ang babaeng ito at ngayon nagsisinungaling ka na naman. Itinuro niya ng mariin ang pintuan. Ikaw ang problema. Bumagsak ang sikmura ni Alessandro para bang umiikot ang buong silid. Lumingon siya kay Santiago saka sa mga executive pero wala ni isa ang tumingin sa kanya. Lahat ay umiwas ng tingin. Walang gustong lumaban para sa kanya. Hindi matapos ang ginawa niya. Hindi matapos niyang halos sirain ang pinakamalaking deal sa kasaysayan ng kumpanya. Pumikit si Santiago saglit. Umiikot ang isip niya sa mga numero, sa mga kahihinatnan. 80 milyong dolyar, 5 luxury resort. Ang unang hakbang ng kumpanya sa pandaigdigang merkado. Nakasalalay ang lahat sa isang sandali. Sa pagtupad sa isang pangakong binitiwan ng walang pag-iisip, isang pabaya at walang saysay na biro. Pero hindi na lang pera ang pinag-uusapan ngayon. Naalala niya si Elena, lahat ng beses na nilampasan niya ito sa koridor, lahat ng umaga na binabati siya nito nang hindi man lang tinitingnan. Naalala niya kung paano ito naroroon sa mga pribadong meeting, parang kasangkapan lang, na ni minsan hindi niya na itanong kung sino siya bukod sa Elena, na hindi niya kailanman inalam ang kwento nito, 6 na wika. Natutuhan ng mag-isa, nag-aral pagkatapos ng hating gabi at hindi niya ito napansin. Pagdilat niya, tumingin siya ng tuwid sa kanya. Sa unang pagkakataon, tunay na tumingin. Sa unang beses, nakita niya ang isang babae, hindi lang isang uniforme, lakas, dignidad, talento na walang sino man ang naglaan ng oras upang pansinin. Alessandro, mahinang sabi ni Santiago, pero matatag ang tinig. Tinatanggal na kita. Ang katahimikan pagkatapos ay parang nakabibingi, nakakasakal. Umatras si Alessandro, nalalambot, namumutla. Ano? Santiago? Huwag. Hindi mo pwedeng... Pwede, sagot ni Santiago. Itinaas ang kamay upang siya ay patigilin. At ginagawa ko na. Tumindig siyang mas tuwid, kalmado ang tono ngunit tiyak. Nagsinungaling ka tungkol sa interpreter. Halos sinira mo ang pinakamahalagang kasunduan sa kasaysayan ng kumpanya. At higit sa lahat, ipinahiya mo ang isang empleyado sa harap ng lahat. Hindi ganyang tao ang gusto kong kumatawan sa negosyo ko. Pero Santiago, naputol ang boses ni Alessandro. Ligpitin mo ang gamit mo, putol ni Santiago. HR na ang bahala sa separation pay mo. Bahagya siyang lumingon palayo, ayaw nang tumingin sa kanya. Maaari ka nang umalis. Napako si Alessandro, hingal na hingal. Nakaigting ang mga kamao sa gilid niya. Sandaling tila magsisigaw siya, magwawala, lalaban. Pero nang mapansin niya ang paligid, si Nabil, matikas at tahimik. Ang mga executive, walang gustong tumingin. Si Claudia, nakatingin na may tahimik na pagkadismaya. At si Camila sa hagdan, nakataas ang cellphone, kinukuhanan ng video ang bawat segundo. At sa huli si Elena, kalmado, hindi natitinag, nakatayo na parang alam niyang siya na ang nagtagumpay. Puno ng galit ang dibdib ni Alessandro. Paos ang boses niya habang pabulong na bumulong. Pagsisisihan ninyo to, kayong lahat.
Pagkatapos ay bigla siyang tumalikod at lumabas. Binagsak ang pinto ng malakas na parang kulog sa buong mansyon. Sandaling walang gumalaw, nagbalik ang katahimikan. Lumingon si Santiago kay Elena. Nakatayo pa rin siya ng maayos, magkasalikop ang mga kamay sa harap. Maayos ang asul na uniforme, tahimik na naghihintay. Elena, panimula niya nilinaw ang lalamunan, mas banayad na ang kanyang tinig ngayon. Ang pangako ay pangako. Sa'yo ang posisyon bilang commercial director. Kung gusto mo ito, napakurap si Elena, gulat na gulat minsan. 2 beses, sandali pa bago tuluyang lumubog sa isip niya ang mga salita. Ginoong Santiago, mahina niyang sabi, wala po akong tamang kwalifikasyon para... Nagsasalita ka ng 6 na wika, putol niya matatag. Kakaligtas mo lang sa atin ng kontratang nagkakahalaga ng 80 milyong dolyar. Higit pa yon sa anumang diploma. Tumigil siya saglit, matatag ang tingin. Kaya Elena, sabi niya, bahagyang ngumiti sa gitna ng tensyon, tinatanggap mo ba? Tumingin si Elena kay Nabil. Nakangiti ito ng mainit, tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Claudia, nagulat pero hindi tutol. Tahimik ang mga executive, lahat ng mata nakatuon sa kanya, naghihintay ng sagot. Tinatanggap ko, payak na sagot ni Elena. Pumalakpak si Nabil ng 1 beses, kumalat ang tunog sa buong silid. Mabuti, napakabuti, sabi niya sa Ingles. Lumapit kay Elena na may ngiting puno ng paghanga. Iniabot niya ang kamay. Ngayon, makakapag-usap na tayo ng totoo, negosyo talaga. Opo, sagot niya habang nakikipagkamay ng matatag at may kumpiyansa. Bumaling si Nabil kay Santiago. Uupo tayo, mag-uusap tayo. Siya ang tagasalin, isang profesional na pagpupulong. Agad na tumango si Santiago. Siyempre, maupo po kayo, umupo ang lahat. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 mahabang taon, si Elena ay naupo sa mesa na iyon. Hindi para tumayo sa likuran, hindi para maghatid ng inumin, kundi bilang kapantay ng lahat. Nagsalita si Nabil sa Arabic. Agad na isinalin ni Elena, eksakto at mahinahon ang tono. Sabi ni Ginong Mansur na kailangan ng kanyang resort project sa Brazil ng isang taong nakakaunawa sa parehong kultura. Isang taong may kakayahang iugnay ang mga pagpapahalaga ng Lebanese hospitality sa merkado ng Brazil. Ipinaliwanag niyang matagal na niyang hinahanap ang ganoong klasing tao. Nagpatuloy si Nabil at tuloy-tuloy ang pagsasalin ni Elena. Ang sabi niya, ang mga resort ay para sa mga pamilyang Middle Eastern at Lebanese na bumibisita sa Brazil. Mga bisitang pinahahalagahan ang privacy, karangyaan at paggalang sa kultura. Kasama sa plano ang mga lugar para sa pamilya, tradisyonal na pagkain, mga silid panalanginan, lahat ay nasa init at galing ng serbisyong Brazilian. Tahimik na nakikinig si Santiago, masinsinang nagsusulat ng tala. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan ang saklaw ng bisyon ni Nabil. Hindi lang ito tungkol sa mga gusali. Ito ay tungkol sa paglikha ng tulay sa pagitan ng 2 mundo. Kailangan niya hindi lang ng construction partner, kundi isang tao sa loob ng kumpanya na makatitiyak ng pagiging tama sa kultura. Isang taong nagsasalita ng Arabic at nakakaunawa sa 2 pananaw. Pagkatapos ay tumigil si Nabil, tumingin kay Elena at may sinabi na nagpataas ng kilay niya. Medyo nanginig ang kanyang tinig habang isinasalin. Tinatanong po ni Ginong Mansur kung maaari ko raw bang isaalang-alang na direktang magtrabaho rin sa kanya bilang Cultural Relations Manager ng proyekto. May sahod sa dolyar, libreng tirahan at buong international health coverage. Tumahimik ang silid, sumikip ang dibdib ni Santiago. Kakapromote lang niya kay Elena at baka mawalan siya ng empleyado ngayon. Pero muling nagsalita si Nabil at isinalin ni Elena ang kanyang sinabi, mas matatag na ang boses ngayon. Ang sabi niya, ayaw niyang agawin ako sa kumpanyang ito. Gusto niya ng pakikipagtulungan. Hahatiin ko ang oras ko sa pagitan ng Ortega Construction at Mansur Group bilang opisyal na tulay ng 2 koponan. Iniabot ni Nabil ang kamay kay Santiago.
Pakikipagtulungan, sabi niya ng malinaw. Tunay na partnership kasama ang tunay na mga tao. Matatag na kinamayan siya ni Santiago. Pakikipagtulungan, ulit niya. Pagkatapos sa isang hindi inaasahang sandali, bumaling si Nabil kay Elena at nagsalita sa mabagal ngunit maingat na Portuguese. Você inspiração, sabi niya nakangiti. Sua história quero compartilhar. Poso, napakurap si Elena gulat. Ang kwento ko po? Oo, masayang sagot ni Nabil. Sa mga hotel ko, ang kwento mo, babaeng natutong magsalita ng 6 na wika mag-isa na hindi sumuko, na umangat gamit ang kaalaman, isang kwento ng pag-asa na nagbibigay inspirasyon. Maaari ko bang ikwento? Napuno ng luha ang mga mata ni Elena. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagpupulong, nanaig ang damdamin sa kanyang katahimikan. Opo, Ginong Mansur. Maaari po. Tumango si Nabil na may kasiyahan, saka tumingin sa kanyang relo. Ngayon, masiglang sabi niya, pag-usapan na natin ang mga numero, pamumuhunan at deadlines. Pwede. Pwede, sagot ni Santiago. May bagong sigla. Nagpatuloy ang pagpupulong, ngunit ibang-iba na ito ngayon. May linaw, may paggalang sa isa't isa at tunay na komunikasyon. At si Elena, ang babaeng dati hindi napapansin, ay nasa pinakasentro ng lahat. 2 oras ang lumipas bago sa wakas tumayo si Nabil para umalis. Ang kasunduan ay selyado na. 80 milyong dolyar, 5 luxury resort, 3 taon ng konstruksyon. Umalis si Elena sa silid na may 2 trabaho, isang kinabukasang puno ng posibilidad at isang tagumpay na hindi nangangailangan ng palakpakan. Isang uri ng tagumpay na nagsasalita para sa sarili. 3 buwan ang lumipas, kumalat ang balita sa buong kumpanya na parang apoy. Si Alessandro Dominguez, ang lalaking dating akala niya'y untouchable, ay wala na. At ang babaeng minsang naglilinis ng sahig ang pumalit sa kanya. Nang dumating si Elena sa punong tanggapan ng Ortega Construction kinabukasan, bawat uloy na palingon. Nagkalat ang bulungan sa mga pasilyo, paghanga mula sa ilan, inggit mula sa iba, at di makapaniwalang reaksyon mula sa karamihan. Hindi na niya suot ang luma at kupas na uniforme. Sa halip, pumasok siya sa gusali suot ang isang malinis at payak na suit na binili niya kagabi. Hindi ito mamahalin pero may taglay na dignidad. Maikli ang takong ng sapatos niya at maayos na nakapulupot ang buhok. Siya pa rin si Elena pero may kakaibang bago sa kanyang presensya. Naghihintay si Santiago malapit sa entrada. Magandang umaga, Elena, handa ka na ba? Magandang umaga, Ginong Santiago, handa na po ako, sagot niya. Sabay silang naglakad sa loob ng gusali habang ipinapakilala siya ni Santiago sa bawat koponan. Ito si Elena Morales, ang bagong direktor ng international business. Siya ang mangunguna sa partnership sa Mansur Group at mamamahala sa mga global contracts, anunsyo niya. May ilan na ngumiti at nakipagkamay, may ilan na tumango ng magalang, pero may ilan ding hindi na itago ang paghusga. Isang babaeng nakapulang stilettos at matalas ang bihis ang tumingin kay Elena sa kayumuko sa katrabaho at bumulong. Wala man lang siyang diploma. Paano siya naging boss? Malinaw na narinig iyon ni Elena pero hindi siya natinag. Sanay na siya sa mas masakit pa roon. Sa huli, dinala siya ni Santiago sa bagong opisina, hindi kay Alessandro, pero maluwag pa rin at may malaking bintanang tanaw ang Avenida Paulista. May makintab na glass desk, bagong-bagong computer at isang maliit na plakang nakalagay sa pinto. Elena Morales, Director of International Affairs. Halos tapos na ang papeles mo, sabi ni Santiago. Napirmahan na ang kontrata, opisyal na ang lahat at darating na ang unang sweldo mo bago matapos ang buwan. Tumigil siya saglit saka idinagdag 23 beses na mas malaki ang kita mo ngayon kaysa dati. Hindi niya binanggit ang salitang kasambahay pero ramdam ang bigat nito sa hangin. Umupo si Elena sa likod ng kanyang mesa. Pinagapang ang mga daliri sa salamin.
tumingin palabas sa bintana at huminga ng malalim. Nakalatag sa ibaba ang lungsod, puno ng ingay, galaw at walang katapusang buhay. Mula 15 taong gulang, doon siya nagtrabaho sa ilalim ng anino ng iba. Laging nasa likod, laging tagamasid. Pero ngayon nasa itaas na siya, ika-15 palapag. Narating na niya ito. Santiago, wika niya habang lumilingon, maaari ba kitang tanungin? Siyempre, sagot nito, ginawa mo ba ito para lang iligtas ang deal dahil lang kay Nabil? Sumandal si Santiago sa pader, nakapasok ang kamay sa bulsa. Kung magiging totoo ako, oo, sa simula. Tungkol ito sa pagsalba ng kontrata. Hindi ko kayang mawala iyon. Huminga siya ng mahina. Pero nang makita ko kung paano tumugon si Nabil, kung paano kanya pinuri, may tumama sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elena. Napagtanto kong bulag ako, sagot niya. May mahinang, mapait na tawa. 3 taon kang nagtrabaho sa bahay ko. Ni minsan, hindi ko tinanong kung sino ka, hindi ko inalam ang buhay mo, ikaw lang yung naglilinis pagkatapos naming lahat. Tumingin siya sa sahig. Sa loob ng ilang minuto, nakita ni Nabil ang halaga mo. Ako, may 3 taon at wala akong napansin. Nanatiling tahimik si Elena. Lumapit sa akin ang anak kong si Camila kagabi, patuloy ni Santiago. Sinabi niya na inalok mong tulungan siya sa Ingles at sinigawan ka raw niya. Bastos siya, inamin niya. Tumingin siya ng direkta kay Elena. Hindi mo man lang sinabi tungkol sa mga wikang alam mong gamitin, tungkol sa talino mo. Bakit? Tahimik ngunit matatag ang sagot ni Elena. Kapag walang nakakakita sa'yo, matututo kang manahimik. Napakurap si Santiago, nahihirapang pigilan ng emosyon. May utang akong paghingi ng tawad sa iyo. Sa ginawa ko, sa ginawa ng pamilya ko, sa kung paano ka trinato ni Alessandro, lahat ng iyon. Tinatanggap ko, sagot ni Elena. Nagalinlangan siya. Sana lang, hindi ka nagtatanim ng galit. Galit, siyempre may kirot. Naranasan niyang mapahiya, ninais niyang sumuko ng maraming beses. Pero ang magkimkim ng sama ng loob, isa yung bigat na hindi niya kailanman nagkaroon ng oras o lakas para pasanin. Ang galit ay hindi nagbabayad ng upa. Hindi ako nagtatanim ng galit, Santiago, mahinahon niyang sabi. Ang dala ko ay karanasan. Dahan-dahang tumango si Santiago. Magtatagumpay ka, buo ang paniniwala ko. Umalis na siya sa silid. At ngayon, si Elena ay mag-isa na sa sarili niyang opisina. Kinuha niya ang telepono at nag-dial ng numero. Hello? Mahinang tinig ng kanyang ina. Hi ma, ako to. Elena, anak, ayos ka lang ba? Binigyan ka ba nila ng araw ng pahinga? Ma, hindi na po ako kasambahay ngayon. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa linya. Anong ibig mong sabihin, anak, may nangyari ba? Pinatalsik ka ba? Hindi po, ma, sagot ni Elena, nagsisimula ng manginig ang tinig. Na-promote po ako. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Direktor na po ako, commercial director, at ang sweldo ko, 23 beses na mas malaki kaysa dati. Narinig niya ang paghinga ng kanyang ina, isang mahinang hiyaw. Ano, Elena, totoo ba ito? Totoo po, ma. Hindi ako nagbibiro. Nangyari kahapon. Nagsalita ako ng Arabic sa isang importanteng meeting, tumulong sa isang malaking kasunduan at tinupad ng boss ko ang kanyang pangako. Napaiyak sa kabilang linya si Teresa, mga luhang may halong tawa. Anak ko, anak kong direktor na. Salamat sa Diyos. Pinunasan ni Elena ang mga pisngi habang dumadaloy ng malaya ang mga luha. Ma, hindi mo na kailangang magtrabaho. Ako na ang bahala sa lahat. Ako na ang magbabayad ng bills, bibili ng gamot. Sina Luca, Marco at Bianca makakapasok na sa mas magandang paaralan. Si Pietro magkakaroon ng lahat ng kailangan niya. At ikaw, ma, makakapagpahinga ka na rin. Hindi ko alam kung anong sasabihin, parang hindi pa rin totoo na natili silang magkausap ng halos 20 minuto. Ikinuwento ni Elena ang lahat. Ang pagpupulong, ang lalaking galing sa Middle East, ang pagkakatanggal ni Alessandro, at ang alok ni Nabil na nagbago ng kanyang buhay. Tahimik na nakinig si Teresa, madalas manginig ang tinig sa tuwa at pagkabigla.
Matutuwa ng sobra ang tatay mo. Bulong niya sa isang punto. Ipinagmamalaki ka niya ngayon kung nasaan man siya. Pagkatapos ng tawag, nanatiling tahimik si Elena, malalim ang paghinga. Pagkatapos ay tumingin siya sa screen ng computer. May trabahong naghihintay. Mga dokumentong kailangang basahin. Mga kontratang kailangang suriin. Mga responsibilidad na kailangang gampanan. Wala siyang diploma, wala siyang MBA, wala siyang makapangyarihang koneksyon. Pero may kaalaman siya, may karanasan at may mga taon siyang hindi pinapansin, mga taong humasa sa kakayahan niyang obserbahan, umintindi at matuto. Ngayon may pagkakataon siya at handa na siya. 3 araw ang lumipas habang palabas siya ng gusali, napansin niyang may nakasandal sa isang sasakyan sa labas. Si Alessandro yon. Mukhang ibang-iba na siya, may balbas na magulo, pagod ang mga mata at gusot ang suot na sweet na nawalan na ng kinang. Wala na ang dating kumpiyansa na parang baluti. Ngayon siya'y mukhang basag. Nang makita siya, lumapit ito. Elena, huminto siya, tiningnan siya ng diretso sa mata. May ilang executive na naglalakad, ang iba'y bumagal upang manood. May 30 segundo ka, matatag niyang sabi. Dahan-dahang huminga si Alessandro. Deserve ko ito, talagang deserve ko. Naging mayabang ako, malupit at hindi magaling sa trabaho. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Nawala na ang lahat sa akin. Wala na akong reputasyon, wala akong trabaho. Malapit nang kunin ng bangko ang apartment ko. Nanatiling tahimik si Elena. Hindi ako nandito para humingi ng kahit ano. Alam kong hindi na yun posible. Itinaas niya ang tingin sa mga mata nito. Pero may isa lang akong hiling, huwag mo akong sirain, huwag mo nang palalain pa ito. Kailangan kong magsimulang muli. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Elena, tinititigan siya. Alessandro, hindi ko kailaman balak na pabagsakin ka. Ikaw mismo ang gumawa niyan sa sarili mo. Alam ko. At tungkol sa pagpapakalat ng nangyari. Hindi na kailangan, kalmado niyang sagot. Ikaw rin ang may gawa niyan. Na-record ni Camila ang lahat. Nasa internet na simula kahapon, higit 250,000 na ang views. Dahan-dahang pumikit si Alessandro. Napanood ko na. Kung ganon naiintindihan mo, hindi ako ang sumira sa imahe mo. Mga aksyon mo ang may sala. Tumango siya talo ng talo. Tama ka. Patalikod na siyang lalakad sana. Pero pagkatapos ng ilang hakbang, lumingon siya. Matagal mo nang dapat nakuha ang pagkakataong ito. Patawad at hindi ko iyon naunawaan noon. Pinanood siya ni Elena habang papalayo. Nakayuko ang balikat, mabagal ang kilos, tuluyang wasak. Wala siyang naramdamang yabang, wala rin siyang naramdamang tagumpay. Tanging kapayapaan. Tapos na, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng mensahe kay Nabil. Meeting confirmed for tomorrow. Interpreter will be present. We'll finalize the initial details for the resort. Agad siyang nakatanggap ng sagot. Perfect, you're amazing. Does your mom know yet? Napangiti si Elena habang binabasa ang mensahe. Now she does. Ibinulsa niya ang telepono at naglakad papunta sa istasyon ng subway. Wala pa siyang sasakyan. Walang tsuper, walang marangyang pamumuhay. Pero mayroon siyang dignidad at sa wakas sapat na iyon. Makalipas ang 6 na buwan, ipinarada ni Elena ang sasakyan sa harap ng bagong bahay ng kanyang ina. Hindi man ito marangya, kanya ito. Isang regalo niya sa sarili mula sa una niyang sahod bilang direktor. Bago rin ang bahay, 3 silid, tahimik na kapitbahayan, maliit na hardin sa unahan at garahe. Hindi na kailangang umupa ni Teresa, hindi na rin niya kailangang gumising ng madaling araw o makipagsiksikan sa bus. Ma! Tawag ni Elena pagpasok, bitbit ang mga pinamili. Lumabas si Teresa mula sa kusina nakangiti. Sa edad na 52, mas magaan at mas malusog na siya. Wala na ang dating pag-aalala sa kanyang mukha. Lumabas si Luca mula sa sala, 16 na ngayon, maayos ang suot na uniforme ng isang pribadong paaralan. Sumunod si Marco, may hawak na aklat sa matematika. Bumaba si Bianca mula sa hagdan, may headphones na nakasabit sa leeg. Elena, ako ang may pinakamataas na grado sa Ingles. Masayang wika nito, kumikislap ang mga mata sa tuwa.
At si Munting Pietro, 6 na taong gulang pa lang, ay tumakbo papalapit hawak ang isang makulay na iginuhit. Isang pamilya buo masaya magkakasama. Umupo si Elena sa mesa kasama nila. Amoy bahay ang paligid, isang halimuyak ng bagong simula at tahimik na tagumpay. "Kumusta ang trabaho, anak?" tanong ni Teresa sabay abot ng tasa ng kape. "Abala," sagot ni Elena, nakangiti habang humihigop. "Pero maganda, talagang maganda." Ikinwento niya kung paanong napirmahan ang ikalawang kontrata para sa resort noong nakaraang linggo, kung gaano kasaya si Nabil sa progreso, at kung paano siya patuloy na may natututuhan bawat araw. Kinahapunan, nagtungo si Elena sa isang appointment na may personal na kahulugan. Dumating siya sa Guayanazes Municipal Library, ang parehong lugar kung saan dati siyang naglalaan ng mahabang Sabado para turuan ang sarili ng mga bagong wika. Sa may pintuan, naroon si Ginong Marta, isa sa mga dati niyang guro, nakatayo at nakangiting nakaabang. "Elena, ang aking mahal na bata." Yumakap sila sa isa't isa. Sa loob, humigit kumulang 30 kabataang nakaupo sa bilog ang naghihintay. Mga batang mukha na puno ng pag-asa at pangamba. Mga matang nagpapaalala kay Elena ng sarili niyang nakaraan. Ito ang proyekto niya, Language Bridges. Tuwing Sabado, pumupunta siya rito upang magbigay ng libreng leksyon sa wika para sa mga estudyante ng komunidad. Ang kanyang layunin, tulungan silang makapaghanda para sa internasyonal na mga karera kahit wala silang diploma, pera o koneksyon. "Magandang hapon sa inyong lahat," panimula niya habang nakatayo sa harap ng grupo. "Ako si Elena Morales. Lumaki ako rito mismo sa lugar na ito. Dito ako dati nag-aaral sa mismong aklatan na ito. At ngayon, gusto kong ikwento sa inyo ang isang kwento." Tumahimik ang silid, nakatingin lahat sa kanya. "Hindi ako nakatapos ng kolehiyo, hindi ako galing sa mayamang pamilya, wala rin akong makapangyarihang kaibigan. Pero may isang bagay akong taglay, kaalaman. At tandaan ninyo ito, walang sinuman ang makakaagaw ng kaalaman mula sa inyo." Tiningnan niya ang bawat mukha isa-isa. "Pumunta kayo rito ngayon dahil gusto ninyong magkaroon ng mas magandang kinabukasan, dahil naniniwala kayo sa sarili ninyo. At narito ako upang tulungan kayong makarating doon. May isang kamay na itinaas, isang dalagitang wala pang 15. "Oh?" tanong ni Elena. "Sa tingin niyo po ba, may pag-asa kami talaga? Ibig kong sabihin, may tunay ba kaming tsansa kahit hindi kami makapagkolehiyo o walang espesyal sa amin?" "Ano ang pangalan mo?" "Jessica." Tumango si Elena. "Jessica, hindi kita lolokohin. Mahirap ito. Talagang mahirap. Makakaharap ka ng mga taong mamaliitin ka. Maririnig mo ang hindi nang hindi mo na mabilang kung ilang beses." Saglit siyang tumigil. "Pero kung patuloy kang matututo, kung magiging mahusay ka hanggang hindi ka na nila kayang baliwalain, may makakapansin sa'yo, may magbibigay sa'yo ng pagkakataon, maaaring matagalan, pero darating din yon." Nagpatuloy ang sesyon. Nagsimulang magturo si Elena ng mga simpleng parirala sa Ingles. Paulit-ulit itong sinabi ng mga estudyante, isinulat, nagtanong, sabik, nakatutok, determinado. Pag-asa. Iyon ang pumuno sa silid, isang tahimik at kolektibong pakiramdam ng posibilidad. Pagkatapos ng klase, lumapit si Ginong Marta. "Malaki ang naitutulong mo, Elena." "Ipinapasa ko lang po ang kabutihang naranasan ko," sagot ni Elena. "Ginawa ninyo iyon para sa akin noon. Ngayon ako naman, ganito ito nagpapatuloy." 2 linggo ang lumipas, isang hindi inaasahang mensahe ang lumitaw sa kanyang telepono. Galing kay Camila. "Elena, pwede ba tayong magkita?" Nagkita sila sa isang tahimik na kafe. Kapansin-pansing nagbago ang hitsura ni Camila. Wala nang makapal na makeup, natural ang buhok, simple at payak ang pananamit. "Salamat sa pagpunta," mahina niyang sabi. "Anong kailangan mo, Camila?" tanong ni Elena, kalmado pero direkta. "Kailangan kong humingi ng tawad, taos puso." Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, saka pinahiran ng luha ang kanyang pisngi.
Masama ang trato ko sa iyo. Puno ako ng yabang, bulag sa sarili ko. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagbago ang tatay ko. Pinilit niya akong mag-therapy. Doon ako napaisip sa lahat. Huminga siya ng malalim. Nag-enroll ako sa universidad. Mag-aaral ako ng mga wika. Gusto kong sundan ang yapak mo. Tiningnan siya ni Elena nang may malasakit. Hindi mo kailangang sundan ang landas ko, sabi niya. Kailangan mong hanapin ang sarili mong daan at maging pinakamainam na bersyon ng sarili mo. Pinapatawad mo ba ako? Tanong ni Camila. Nanginginig ang tinig. Matagal na. Bumuhos ang luha sa pisngi ni Camila. Pwede ba akong tumulong sa proyekto mo sa aklatan? Gusto kong makibahagi. Ngumiti si Elena ng banayad. Pumunta ka sa Sabado. 3:00, huwag kang malate. At pumunta nga siya, hindi lang noong Sabado na iyon, kundi tuwing Sabado mula noon. Samantala, nagbukas na ang unang resort at naging isang napakalaking tagumpay. Muling na-promote si Elena, ngayon ay Vice President for International Relations. Pero hindi niya hinayaang baguhin siya ng kanyang posisyon. Nanatili siyang grounded, patuloy siyang pumupunta sa aklatan. Nanatiling tapat sa kung sino talaga siya. Makaraan ng 1 taon, nasa mesa siya nang may dumating na tawag. Miss Morales, tumatawag kami mula sa Federal University. Gusto sana naming imbitahan kayo bilang tagapagsalita sa isa sa aming mga event. Ang tema ay Success Beyond the Diploma, ngumiti si Elena. Ikinararangal ko po, sagot niya. Kinagabihan umuwi siya. Tinawagan ang kanyang ina, nakipagkumustahan sa mga kapatid at nagpasalamat sa lahat. Bago matulog, kinuha niya ang isang lumang kuwaderno, ang parehong kuwaderno kung saan minsan niyang isinulat ang mga salitang Arabic noong siya'y teenager. Sa unang pahina, dati niyang isinulat, "One day this will be worth it." Kumuha siya ng panulat at isinulat sa ilalim nito, "It was." Dahil sa huli, hindi ito tungkol sa paghihiganti. Tungkol ito sa pagtutuwid ng mali. Hindi ito tungkol sa galit. Tungkol ito sa pagbibigay ng pagkakataon. Hindi ito tungkol sa pagpapa-impress sa iba. Tungkol ito sa pagpapatunay sa sarili na kaya niya. Hindi na kailangang mamuhay si Elena sa anino. Sa wakas, nakita na siya ng mundo. At ilan pa kaya ang katulad niya na naghihintay pa rin? Ilang may talento at masisipag na tao ang nananatiling hindi napapansin, nakatago sa likod ng mga uniforme, naghihintay lang ng isang pagkakataon. Hindi lang ito kwento ni Elena, ito ang kwento ng bawat taong patuloy na natututo kahit mahirap ang buhay. Ito ay tungkol sa mga taong naniniwala pa rin na ang kaalaman ay may tunay na kapangyarihang magbago ng buhay. Kung naniniwala ka rin, mag-iwan ng like, mag-comment ng "nakikita ko ang hindi nakikita" at ibahagi ang kwentong ito. Dahil may isang tao diyan na kailangang paalalahanang silipin ang likod ng panlabas na anyo.